Na-invite niyo ulit. Kahit masakit ako magsalita, hindi po yata kayo sa masakit. Marami po akong nakikitang bagong mukha ngayon. Ako po ay si Pastor Jace. Ako ay pinagpapasaran po sa Hillcrest Village po. Diyan sa may tapat ng police station. At kami ay umiikot rin sa mga church na naitayo na sa Bataan, sa Pilipiga, sa Venezuela. Marami pa pong lugar na hinayaan ng Diyos na mahawakan natin. Ganun pa man, natutuwa po ako sa inyong imbitasyon muli. Kayo po ba natutuwa rin? Hindi ko alam kung ako ang kinakabahan o kayo. Sino ba ang natin? Pagpasensya niyo na po ako, aking mga magulang, yung mga mas matatanda po sa akin. Kung sa ganitong paraan po ako magsasalita. Ako kasi ang speaker ngayon. Purihin ng Panginoon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo hindi karaniwang naririnig kapag linggo. Pag-uusapan kasi natin ngayon ay may malaking kinalaman sa pastor, inyong leader, ang bishop. Narito. Hindi ko alam kung bakit ako ang palaging na-excited po sa ganito. Tagapagtanggol ng mga pastor. Maraming pagkakataon ay hindi napapansin ang karamihan. Pwede ko po bang kunin lahat ng atensyon niyo? Marami sa atin nagkakaroon tayo ng relasyon sa simbahan, pero hindi tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating leaders. At yun ang hindi napapansin ng karamihan. Kung babasahin natin ang buong Biblia, wala nang ipinakitang halimbawa maliban sa pagkakaroon ng relasyon. Ang magpapatunay na meron kang ugnayan sa isang bagay. When you have no relationship to someone, kahit anong sabihin sa iyo nun, hindi ka ganong masasaktan eh. Tama po ba? Diyan na po ba kayo? Diyan po ba kayo? Nakanda na po ba? Ayan, sila. Subukan niyo, kapag merong dumadaan dyan, bigla kang sinabihan na lang, alam mo, ang pangit mo. Magkakaroon kaya ng big deal sa iyo? Hindi. Pero kapag yung isang taong malapit sa iyo, o minamahal mo, sino sa inyo po nakaranas ng talagang nagmahal? Nasaktan. Dahil yung nasaktan ay imposibleng hindi nagmahal. Hello, hindi pa po ba kayo? Ulitin ko po yun. Yung umiingit eh. Yung nasaktan ay imposibleng hindi nagmahal. Nagkaroon yun ng damdamin doon sa taong nakasakit sa kanila. Merong ugnayan. Ito ang medyo panggising. Alam niyo po ba, inyong pastor, inyong leader, ay mahal kayong lahat? Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Mahal kayo niya. Isipin niyo, tumanda sa paglilingkod. Merong isang awit na inawit kahapon po anniversary ng church na. Title niya ay Maglilingkod sa iyo. Susunod. Bakit next time? Abot ba ito? Sila po. Wala na. Pakinggan niyo po mensahe ng awit. Meron akong narinig pag nasa kaya iniingitan ko yung bishop
Dahil, hindi ba ako, pangarap ko, pumuti po ko. Hindi, nauubos, hindi pumuputi. Pero yung pumuti yung buhok na naglilingkod, o bakit maubos? Dalangin ko rin sa Panginoon, tumanda rin ako naglilingkod. Gusto niyo po ba yun? Papatuloy sa Panginoon. Sabi ng mga, susunod sa iyo aking Panginoon, habang ako mayroong lakas. Maglilingkod ako sa pangalan niyo. Aking iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa inyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan niyo, aking Panginoon. Pakinggan niyo po yung second stanza. Maraming pastor sinuko to. Di kita kayang ipagbalik sa yaman ng sanlibutan. Dumanas man ako ng pagsubok, alam kong biyaya niyo'y sapat upang ako'y lumakas. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa inyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan niyo, aking Panginoon. Alam niyo kung anong pangarap ko? Makanta ko po yan na ganyan na edad ko. Birthday daw ninyong bishop ngayon. Pag iniisip ko tuwing mayroong pastor na umiidad, namamangha, kasi alam niyo kung bakit? Kasi ang totoo, mahirap pong magpastor. Hindi ganun kadali. Yung edad ko ngayon ay 31. At itong edad na 31, sa maniwala kit hindi, pagod na. Pagod na rin sa paglilingkod. Mabuti na lang ang biyaya ng Diyos sa isa pa. Kaya tuwing may nakikita po akong katulad ng inyong vision. Nandiyan pa po ba kayo? Amen! Ang sarap ng inyong upo tuwing ko. Madalas lang kasi nakikita natin ay isang leader na maayos ang suot sa harapan, maganda ang tinig sa pagsasalita. Pero sino minsan nakaisip na kapag humihingi ka ng panalangin sa iyong pastor, Pastor, pag-pray niyo nga ako, pagpuyatan niyo nga ako, meron akong dalangin sa Panginoon, gusto mo. Siguro gusto mong ma-promote sa trabaho. Gusto mong makalis ng ibang bansa. Dahil mahal ka ng iyong pastor, pagpupuyatan niyo. Pero habang nagpupuyat yun yung pastor na nanalangin sa inyo, kayo humingi ng panalangin. Tulog na tulog. Pastor, pag-pray niyo nga ako, pag-fastingan niyo nga ako. Kasi meron akong gusto mong magkana, gusto mong bumalik sa sakit.
Lapit ka sa pastor. Huwag niyo ma-misunderstood. Trabaho namin yan. Tungkulin namin yan. Totoo, hindi nga tinuturing na trabaho dahil hindi mo masasabing trabaho kapag bunga ng pag-ibig. Amen? Nagkukusa. Ipapanalangin kayo niyan. Pag-aayuno kayo niyan, kahit kung minsan masakit na talaga ang tiyan, kakaayuno. Sa dami ba naman ng miyembro? Pag may kung 5 ang humiling, kung kumain sa isang araw o sa isang linggo, sipin niyo. Tutumbas natin sa pag-aayuno. Di pag-aayuno. Yung mga humiling na pastor, pag fastingan niyo nga po ako, ayun, kain ng kain sa McDo. Tapos nung tinugon, praise God. Pastor, salamat po, praise God. God bless. Thank you. Hindi niyo, kailan niyo huling tinid yung inyong pastor? Unahin ko po muna yung mga manggagawa po na narito. Unahan ko na po kayo. Humingi ako ng patawad dahil mas bata po ako sa inyo. Pero maninermon ako. Mga manggagawa po ng iglesia ito. Kailan niyo huling tinid inyong pastor? Pastor, ako yung may kailangan pastor, ako yung... Nandiyan pa po ba kayo? Mga manggagawa po. Hindi ko po kilala lahat ng manggagawa rito. Ang kilala ko lang ay yung 3 anak ng pastor, ng bishop. Narito sila, yan ang close ko, si Bro Mark. Tapos, sina Sister Kim, Angel, sino pa man. Hindi na masyadong kabisado ang mga magagawa. Pero ganun pa man, kailan kayo huling nakipag-date sa inyo, tatay sa spiritual? Nasabi ko, hindi yun ang basihan, ang pag-ibig. Tama po ba? Kahit nga yung mag-asawa na matagal na nagsasama, hindi naman nakapag-date. Tama po ba? Pero yung masamahan mo man lang siya at may magawa ka para sa kanya. It is a sign of a healthy relationship. Bakit ko sinasabi po ito? Ang Panginoong Jesus mismo nagpakita sa atin ng halimbawa. Hindi ako nagsasalita ng gusto ko lang may angat inyong vision. Sa John chapter 15 verse 15, merong binanggit na medyo parang kakaiba ang Panginoong Jesus. Gusto kong wasakin yung inyong paraan ng pag-iisip pagdating sa Kanya, sa Panginoon. Madalas maraming tao kapag iniisip si Kristo, ang Panginoon o ang Diyos, we think of a churchy style or religious. Iniisip mo relihiyon tungkol sa Diyos. Kaya ang nangyayari sa buhay ng isang tao, parang nagiging parte lang, kinakailangan meron kang tungkol sa Diyos. Mali po yun. Kinakailangan lahat ng tungkol sa atin ay para sa Diyos. Hello, andyan pa po ba kayo? Mga successful na tao, ganyan ang pananaw. Pag naabot mo na lahat, at nasa iyo na, narating mo na yung gusto mo, mag-charity ka naman. Para kahit pa paano gumaan ang loob mo at magbigay ng pasalamat sa Diyos. Ginagawa lang nilang parte. Pero sa Biblia, mapapansin nyo, ang Panginoon, inabot-abot talaga yung pinakasagad-sagaran ng buhay ng tao. Christian living is a practical way of living. Yung buhay natin sa Panginoon ay, yun talaga ay buhay. The way it is created. Yung Christian life is not a lifestyle. Hello, dyan pa po ba kayo? Amen. Ulitin ko yun. Christian living is not a lifestyle. Hindi siya style. Hindi dapat yan yung nag-iba lang bigla yung suot mo, Christian ka na. Madalas pa nga iba takot sa ganyan, uy, Christian ka na, ganyan na suotan mo ha. Natatakot ka magdala ng Biblia. Pag aasar-asarin ka kasi alive-alive ka na ha. Kaya ngayon nauso yung napakaliit na Biblia. Sino sa inyo, anong klaseng Biblia meron kayo pag pumupunta kayo sa church? Anong klaseng outfit? Di ba kung minsan parang hindi na nalalayo sa pagpunta ng SM? Na hindi ko ibig sabihin, mali yun. Pero parang nagsusuot tayo ng isang costume kapag linggo na.
Kinokorek yan ng Panginoon nung nandito siya sa lupa. Kinokorek niya yung mistake ng paraan ng pag-iisip ng tao. Hindi nga talaga tayo tama mag-isip. Mali yung paraan ng sistema natin. Bakit? Yung mundo ang nag-influensya sa atin. Kahit nga ang Panginoon, yung pinakamatindi dito sa John 15, ang pananaw ng mga alagad ay alagad lang talaga sila, servants lang talaga sila. Pero nung binanggit ng Panginoon, I no longer you servants, I call you my friends. Sino sa inyo may kaibigan? Katabi niyo ba ang kaibigan niyo po ngayon? Anong ginagawa niyo? Anong tanda ng pagkakaibigan? Ano ba ang tanda ng pagkakaibigan? Sige nga. Na? Nagsasabihan ng problema? Ano pa? Sa mga babae, nagsasabunutan? Eh, di ba? Nung nakaraan, ewan ko kung dito rin ako nagpakita na, tama sila, broken yata yun. Ang Panginoong Jesus, nakaupo, tandaan yung painting, si Juan sumandal sa dibdib ng Panginoon. Try kaya namin gawin ni Bro Mark yun. Yak. Nakasandal sa kanya. Ako pa naman, nag-jeep na ako. Tapos makita, laki-laki ng katawan, tapos sasandal sa kapwa malang katawan. Ano yung isipin niya? Ha? Ano pag parang isipin mo mga alagad kayo ron. Puro lalaki kayo, kumakain kayo, tapos makita mo yung isa. Hindi sip-sip tawag dun eh. Nakasandal eh. Hindi pa nagre-react ang Panginoon. Kaya nga siya tinawag ni John the Beloved eh. Beyond the ministry. Beyond the rules. Sa Biblia, dati bawal kumain. Sa Old Testament, bawal kumain ng pagkain sa templo. Merong isang malapit na lingkod ng Diyos, na si David, kinain yung pagkain sa templo, hindi namatay. Parang kapag tungkol na sa malalim na relasyon, merong free pass. Or, talagang yun ang ini-establish ng Panginoon sa kanila. Ito pa, maganda. Alam niyo ba, nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus rito sa lupa, ang iniwasan niyang tao ay reliyosong tao. Hello, andiyan pa po ba kayo? Amen. Yung mga ganun maglakad. Mga talagang nakikita mong maayos ang... Yun ang iniwasan niya. Pinuntahan niya yung... Nakita mo naghahagis ng... Pagod na pagod, hila ng hila, walang makuwang isda. Tinatanaw siguro ng Panginoon yung mga alagad. Ay, hindi pa alagad, sila Pedro. Pinuntahan niya. Doon yung hulog. Teka, close tayo. Parang, out of nowhere, biglang may taong lumabas sa Salturo. Doon yung hulog banda. Sundin niyo kaya? You see what Jesus was trying to, set? Kinukuha niya yung tao. Gusto niyang magkaroon ng relasyon sa kanila. Kaya lang noong una, hindi nila maintindihan. Meron silang klase ng proseso ng pag-isip. Dati kasi, kinikilala ng Panginoon na guro. Mataas ang antas ang tingin sa mga taong nagtuturo dati sa Israel. Pag Pariseo ka, mataas ang pamumuhay mo. May sarili kang gwardiya. Yung lahat ng ikapo, mapupunta yun sa kanila. Buong bansa nag-iikapo ron. Kaya high life ang Pariseo noon. Kaya kapag sinabi ng isang guro, come, follow me. Familiar ba yan? Di ba ganyan tinawag yung mga alagad? Come, follow me. Automatic na tumatakbo sa isipan nila, gagawin akong katulad niya. Yun ang ibig sabihin ng discipleship. Sa Western, kasi sa ating mga hintil, iba. Secular tayo style magturo, ay kung anong nakalagay sa text, yan ituturo. Pabala kayo kung anong buhay ko, buhay ko. Kung anong buhay niyo, buhay niyo. Sa Biblia, iba. Pag nagtuturo ang guro, ituturo niya kung sino siya at magiging katulad kanya. Hello? Kaya nga imposibleng hindi wala kayong relasyon sa inyong pastor.
Kasi paano niyo siya magiging katulad? Yan pa po ba kayo? Paano niyo makukuha yung klase ng paglilingkod na meron siya? Isipin niyo, lahat kayo, kapag nagsasabi ng problema o nag-o-open sa kanya, dala-dala niya yun, pero nandyan pa rin paglinggo. Eh tayo minsan sumakit lang ulo, Pastor. Sakit ang ulo ko eh. Baliktad, no? Dati yung pilay hindi makalakad. Gumagapang papunta sa... dinadala. Yung bulag sumisigaw pag nandyan ang Panginoon. Tayo ngayon, pag may sakit, lumalayo sa simbahan. Baliktad. Hello? Eh, wala kayong relasyon dun sa mas malalim. Sabi nung nag-mentor sa akin dati, Jace, dikit palagi sa malakas. Tinutukoy niya yung mga nauna. Yung mga nagpakita ng talagang tibay sa paglilingkod. Dikit lagi sa malakas. Ito mga nakaraan na nag-mission po ako sa Taiwan, merong sinabi sa akin na dagdagang banal na spirito. Sabi sa akin ng Panginoon, dikit sa taong makapagdidisiplina sa iyo. Dalas gusto lang nating lumakas. Hello? Bakit pa kayo naririto ngayon? Problema kayo? Ba't yun naman? May pangangailangan? Wala. Hindi ba't yun naman? Ano pa? May kahilingan? Hindi ba't yun naman? You see, kung anong klaseng sistema ng pag-iisip meron tayo. It is a worldly style pa rin. Pupuntahan mo yung lugar na alam mo may makapagbibigay sa iyo ng tulong. Magtitiis ka sa lugar na alam mo may bibigay sa iyo. Kaya nga yung trabaho nyo, kahit ayaw nyo, hindi pa rin kayo maalis. Kasi alam nyo, binibigyan kayo. Yun ang gustong sirain ng Panginoon. Sabi niya minsan, unahin yung mapabilang sa aking kaharian at ang aking katwiran at ang lahat ng ito'y idadagdag. Ano yung idadagdag? Ano yung mga binanggit muna nun? Sabi nung isang awit, kapag ang langit ay sadyang maulap. Maulap po ngayon, tama? Maulan-ulan kanina bago pumunta rito. At suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. Kung ika'y nag-aalinlan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran. Mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila? Yun yung pinakamahalaga ron. Di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man? Ngunit, alam niyo ba yung awit na yan? Higit ang pag-ibig niya sa'yo. Sipin niyo yung mga ibon hindi nagtatrabaho pero kumakain. Yung bulaklak ay napakatindi naman ng ganda ng bulaklak. Sino sa inyo minsan naging damit niya na bulaklak? Ang ganda niyan. Hindi nila binibili yan kung saan lumalabas sa kanila. The way it is created. Ngayon, ang ginagawa ng Panginoon, dahil tayo mga tao ay pasaway, ay walang pasaway dito, Pastor. Wala na yata tayong kailangan ayusin dito. Risha. Dahil tayo mga tao ay pasaway, walang umiimin na naman. Alam niyo, ito pinakamagandang lugar na umamin. Dahil tayo mga tao ay pasaway, ulitin ko. Dahil tayong mga tao ay pasaway, pinili nating hindi sundin kung ano yung tama. Kaya yung wala sanang damit na kailangan labhan, may lalabhan na tuloy. Nagutom natukso. Yan talagang kung anong makita. Tapos, nagandang ka, nasarapan ka. Ang sarap yatang kunin.
Sabi ng isang pastor, bakit nga ba talaga kung ano yung masama, yun ang masarap? Eh syempre, nandiyan si Satanas. Papasarapin niya yung bagay na alam niyang mali. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, henerasyon natin ngayon, bago ko babalik sa kanina binabanggit. Yung henerasyon natin ngayon, ang ginagawa ni Satanas at ng mundo, ay ginagawa niyang yung paraan ng survival ng tao, ay ginagawa niyang paraan para mailayo yung tao sa Diyos. Ulitin ko yun. Yung paraan niya ngayon ay kakaiba. Ang ginagamit niya ngayon ay yung makapaglalayo sa Diyos, yung tao, para makasurvive kang mamuhay sa mundo. Just to get in, kahit ngayon maging in ka sa klase, mga estudyante. Pag hindi ka medyo mga pala TikTok kayo o kung ano, medyo hindi ka in nun. Kakaroon ka ng kaibigan, siguro kakaunti. Pero saan mong tunay? Pero kapag kakaunti, parang ang lungkot, kailangan in ka rin kahit papano. Hindi ko sinasabi huwag silang samahan, dahil ang Panginoong Hesus nagpakita ng halimbawa kung paano magpakita ng relasyon sa mga unbeliever. Nakikiupo siya ron, natutuwa sa kanyang mga tao. Bakit natutuwa sa kanyang mga taong makasalanan? Ano ba ginagawa niya? Nagbabanggit pa siya ng Bible verse? Minsan, sakit natin yung mga Kristiyano eh. Upo ka sa hindi mo kakilala, biglang, alam mo ba, sabi sa John 3:16, na hindi masama yun. Pero alam niyo ba, yung Pilipinas ay Christian country? Ibig sabihin, kahit sino halos tanungin mo dyan, naniniwala ka ba sa Panginoon? Eh, may kilala nila yun. Yung iba nga, may kulto. Iba, kinikwintas pa yung krus. Iba, dinagamit. Eh, tapos sabihin mo, alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam na nila yun eh. Alam niyo kung anong kulang? Tanungin niyo nga po ako. Ano po yun? Sabihin niyo, ano po yun? Buhay. It is not just by saying it, but by living it. Pag ikaw ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, the more you know Him, the more you become like Him. The more you understand the way of His life, naiintindihan mo na ngayon yung paraan niya. It always starts with relationship. Maiintindihan niyo na yung sinasabi kong kinakailangan magkaroon kayo ng relasyon sa inyong bishop, sa inyong leader. Alam niyo kung bakit nakakatakot ang isang Kristiyanong walang pinagmulan. Yung bigla na lang umusbong at walang nag-mentor throughout the Bible. Throughout the Bible. Merong nag-guide sa kanila. Merong nagturo ng paraan ng pamumuhay. Ang masakit sa ating mga hintel, ang tinuturo, magsimba ka lang. Pag uwi mo, okay ka na. Diyan pa po ba kayo? Ako, yung sana maba eh. Pero, ano ba ang dapat natin gawin? Karoon ng relasyon sa Kanya. Una, laliman ng relasyon sa Diyos. Kapag lumalim ang relasyon sa Diyos, lumapit sa inyong bishop at magtanong, Pastor, ano pong dapat, o bishop, ano pong dapat kong gawin? Sa amin, ganun eh. Meron akong ginawa sa amin na paraan. Kapag ikaw, nagsisimba ka, tapos umuwi, hindi kita matawag ng miyembro. Tawag ko sa'yo, spectator. Ikaw yung isa sa mga handa ba kayo masaktan? Medyo masakit ito. Isa kayo doon sa mga sumusunod sa Panginoon, tapos nakakita ng himala, papalampa, minsan naiiyak, minsan mapapataas ang kamay. Eh, nakakamangano yung nangyari. Nakaka-bless. Tapos biglang, gutom ako ah. Ano ba nangyari? Ay, hindi ko. Ang galing oh, nagpuputol lang tinapay pero hindi nauubos oh. Galing. Galing. Pwede natin gawin leader yan. Ganun ang usapan nila.
ano pa rin, worldly pa rin, hari. Kasi sakop sila ng Romano, gusto nilang lumaban sa Romano eh. Gawin na natin leader yan. So nag-build ng isang kaisipan sa Panginoon na mali. Tikilan dito sa akin, ito ang mas matindi. Kapag mali ang naging paraan nyo sa pagpunta ng simbahan, mali ang paraan nyo ng pag-iisip, by time, aalis din kayo rito. Kasi matitisod kayo dahil hindi mangyayari yung inaasahan nyo. Iba nga minsan, pag nilang pinansin ng pastor eh, tampo na. Hindi lang nai-assign, tampo na. Pag mali yung paraan, yung mga tao noon, nabusog sila, nakita nila yung lahat ng himala. Sino sa inyo nag-aantay ng himala na makita niya? Okay, matakot na yun. Takot na mag-iingat bigla sa himala. Yung kumalig yung sakit, lahat sila isipin yung pinapanood nila yun. Kung nandun ka ba naman sa eksena na yun, yung hindi ka lang nagsisimba na nakaupo, nakikinig sa isang pastor na kung pa-joke-joke o magaling magsalita o nakakantok magsalita, kung nandun ka kaya, isipin mo yun, nanonood ka na. Yung bulag nakakita, dumura lang sa labag, tapos ginawang putik yung pinakait sa mata. Siguro kung magkaibigan kayo nanonood doon, kinaya niyo yun. Kinain ko rin sa kaibigan mo. Imbis na nakakita, nabulag lalo. Pero ang Panginoon, grabe. Siguro isa tayo sa dudumugin talaga ng tao. Kaya hindi nag-announce sa Panginoon eh. O magkakaroon tayo ng service ha, ganitong oras, wag late. Binitiin pa. O huwag niyong kalimutan yung ganito ha. Noon, iba. Kung nasa ng Panginoon, doon pupunta yung mga tao. Eh paano ba naman? Makakakita ka ng live show. Papakita bigla yung bulag, nakakakita. Eh matindi, patay. Lazaro! Isipin mo, tinawag yung patay na buhay. At the very end is, yung lahat ng halos ng mga taong yun, sumigaw sila ng ipako sa krus. Bakit ko sinasabi yan? Balik tayo sa inyong vision. Pag naging mali ang pananaw nyo sa ginagawa niya sa inyo, darating ang panahon, mag-iiba rin ang tingin sa kanya. Diyan pa po ba kayo? Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Bakit ko sinasabi hinahalimbawa kung gano'n? Wala naman kami ibang halimbawa na susundan kundi ang Panginoong susundan. Bishop, ako, kami mga leader, ang sinusunod namin yung naging buhay ng Panginoon. Kaya nga, tignan niyo to, pag yung sinabi ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Bakit hindi sinabi ni Apostol Pablo ganito? Imitate Christ because I imitate Christ. How bluntly, how frank, parang napaka-proud mo, Paul. Pablo, ano ka, ang yabang mo ah. Para sabihin mo sa mga tao, sa mga sumusunod sa iyo, na ako gayahin nyo. Wow. Matindi-tinding statement na yon. Diyan pa po ba kayo? Eh kung sabihan kayo ng bishop nyo, gayahin nyo ako. Kasi ginagaya ko si Kristo. Alam nyo ba? Nakikita ko minsan ng bishop niya, nagla-live, alanganing oras na. Nagtuturo, di ba lang, baka sa ibang bansa yun. Sinusunod nyo, kaya nyo. Tuturo. Alam niyo ba, ito, may news pa ako sa inyo. Big news. 3 taon lang, naging naging apostol na kagad yung mga tinuruan niya. Sino sa inyo higit ng 3 taon sa simbahan na ito? Alam niyo, pinagalitan ni Apostol Pablo yung mga babagal, lumago. Ang sabi niya minsan, dapat sana mga tagapag, turo na kayo. Si Bromar. Dapat sana, tagapagturo na. Ibig sabihin ng tagapagturo, hindi yung nagle-lecture lang. Ang ibig sabihin ng tagapagturo ay yung buhay mo. Sa sobrang init ng buhay mo, pag may nadadampian,
naaapektuhan na sila. Isipin nyo na kapag turo ka na hindi ka nagsasalita, ganun ang Panginoon nun eh. Na. Hindi ko alam kung bakit ako dinadala ng Panginoon sa ganyang paraan ng pagme-mensahe sa inyo. Pero ang dapat tatanungin ko sana kanina ay, how will you minister to the one who ministers to you? Pero dinadala tayo sa iba ng Panginoon ngayon. Dinadala tayo doon sa klase ng paglilingkod na tunay. Gusto niyo bang makapaglingkod sa Diyos ng tunay? Ang paglilingkod sa Diyos ng tunay ay hindi sa loob ng simbahan. Hello? Hindi sa pagtugtog, hindi sa pag-awit, hindi sa pagsayaw, hindi sa pag-ooperate ng media, hindi sa kung anong activity na meron na in-assign sa'yo sa loob ng simbahan. Ang paglilingkod sa Panginoon ay yung buhay mo. Pag yung buhay mo ay nahubog ng galing sa Panginoon, Pastor, paano mahuhubog? Yung bishop. Get close to Him. Maging malapit kayo sa Kanya. Dumikit-dikit kayo. Meron isang tagpo sa Biblia, hindi natin buklatin para mabilis tayo. Ang kanyang propeta na si Elias, nung na-depress itong si Elias, kwento ko na lang rin yan para mas makuha natin yung pong kwento. Bakit na-depress si Elias? Kasi merong pangyayari sa Israel noon na merong hari, si Haring Ahab at yung asawa niya si Jezebel ay nagkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Kaya yung mga ibang propeta natakot sa kanya dahil gusto siyang patayin pag lumalaban sa kanila. Ngayon, nagalit ang Diyos doon, ang ginamit niyang lingkod ay si propeta, Elias. Hindi niya pinaulan ng ilang taon. Hanggang sa nagkasagaw sa gupaan sila, laban sa propeta ni Jezebel, ni Baal, at etong si propeta Elias. To make the long story short, alam niyo na siguro yan. Tungkol yan sa pagbaba ng apoy doon sa handog. Madaling sabi, nasunog yung kay Elias, natalo yung kay Baal. Ngayon pagkatapos nun, biglang itong si Elias ay na-depress. Alam niyo kung bakit? Kasi papatayin daw siya ni Jezebel, katulad ng pagpatay na ginawa doon sa mga peke na propeta. Ginamitan ng espada. Sipin niyo ito. Kahit pala isa kang lingkod na nagpapababa ng apoy, napapagod ka rin. Kaya Bishop, ako po ay nakikiusap rin sa inyo. Huwag niyo masyadong sipagan. Pamahagi niyo na yan. Papastor yan. Pinalakpakan na. Yung mga anak po ng pastor, ng bishop, pag-agawan nyo yung tungkulin. Pag naintindihan nyo yung halaga niyan, hindi kaya. Sipin mo ito. Yung timbang daw ng isang kaluluwa ay higit sa buong yaman ng mundo. Bakit natatakot maglingkod ang tao? Walang pera daw. Eh, may mahikayan ka isang kaluluwa, dahil po pa yung buong yaman ng buong mundo eh. Tama po ba? Tinimbang na eh. Natatakot lang kasi tayo magutom. Sinasa inyo matakaw. Pag nawala ang katakawan, hindi ibig sabihin nun kagutuman na. Tama po ba? Pag nawala yung katakawan, tamang pagkain ang nangyayari doon. Meron pang gitna yun, katakawan, iba na kasi. Pero yung takot sa paglilingkod, kasi nga naman, nakikita siguro kami mga anak ng pastor. Anak din po ako ng pastor. Mabuti na lang yung magulang ko, hindi sila naging anak. May mga pastor kasi na tinatago nila sa anak nila yung hirap. Ako, huwag nang magpastor yung anak ko. Kasi ang hirap. Magganito na lang sila, ganyan, karoon ng profesyon. Ay, yung mga magulang ko, 5 po kaming lalaki. Lahat po kami full-time. Ako po yung panganay.
Kaya kung tatanungin niyo kami kung paano kami nakakasurvive, meron bang nagtanong sa Panginoon, Panginoon, paano ba tayo makakasurvive? Panginoon na yun eh. Ang Diyos na yun eh. Na minsan, dumadating kami sa punto na parang nanghihina na, saan kaya kukuha ng ganito, saan kaya kukuha ng... Yun ang nagpapakulay nun eh. Tama po ba? Hindi ba't isinulat yung mga ganong tagpo? Guro, wala nang pagkain, ang daming tao, saan tayo kukuha? May mga ganong dialogue talaga eh. Kaya yung mga anak, naku, pag inagaw yan ng iba, naagaw ba? Yes. Huwag yung pagpalit sa sopas. Huwag yung pagpapalit. Hindi magiging madali. Buti na lang nakikita ko kay Bishop, nakikita nyo rin sa kanya. Yung sugat, yung sakit, yung puyat, yung pagtitiis. Hindi dapat tinatago yun kahit sa mga miyembro. Mga kapatid, itong pinasok niyong buhay, itong grupo na ito, hindi ito relihiyon. Isipin niyo sinabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Lalakad ka sa ganon. Hindi ito yung pag nasa Panginoon na, game, puro liwanag na, talaga man. No. Ang sabi ng salita ng Diyos, thy word is a lamp unto my feet. Saka nakakita yung lampara nasa paa. And the light to my path. Bakit nasa paa yung lampara? Para magkaroon ka ng matinding tiwala sa Panginoon nung tinanggap mo siya. Hindi mo kinakailangan, pag nasa kamay mo yung lampara, ang kulit mo. Pero pag nasa paanan mo yung lampara, kung saan lang papunta yung paa, alam mo may tatapakan ka. Hello? Sa maniwala kit hindi, ganun ang paglilingkod. Hindi mo matatanaw. Pero kapag nagpatuloy ka, may tatapakan ka. Hindi ka lulubog. Thy word is a lamp unto my feet. Eh kung ganyan ang palagi nyo naririnig, samahan nyo lang ang bishop nyo. Magkikwento lang, magkikwento yan. I-date nyo lang. Sa ganung parada, sabihin ko sana, inisip ko na nung nakaraan, ang sasabihin ko sana rito, bigyan nyo ng tubig, bigyan, ano na yan eh. Yung mga politics, ginagawa na nila yan eh. Ibahin natin, sundin natin yung paraan ng Biblia, the Jesus way of discipling. Sinamahan talaga nila ang Panginoon kahit saan. Na hindi natin ganun magagawa yan, kasi siyempre may mga trabaho kayo. Pero kung meron kayo mga singit na panahon, puntahan nyo. Samahan nyo siya. Tabihan nyo lang. Balik tayo sa kwento ko kanina. Si Elias, nung pagkatapos siyang ma-depress, sinabihan siya bigla ng Panginoon, meron akong lingkod na hihiram. Automatic na kay Elias yun. O ikaw na mag-mentor doon. Pinuntahan niya. Pagpunta niya, may nakita siyang isang binata na ng lupa. Farmer pala ito. Si Eliseo. Pagdating niya ron, kinuha niya, tignan niyo ito, yung detail na ito. Kinuha niya yung balabal niya, bigla niyang inilagay kay Eliseo. Paglagay kay Eliseo, tuwang-tuwa yung bata. Kilala niya si Elias eh. Propeta yon. Pag nilagay sa iyo yung balabal, ibig sabihin, it is a sign of mentorship. Gagawin kitang estudyante ko. Magdiwang ka. Eh talagang nagdiwang siya. Sa sobrang tindi ng pagdiriwang niya, kinatay niya yung baka na nakararo. Yung pinanggatong niya, yung pamatok. Kaya niyo yun? Pag ginawa kang estudyante ng iyong bishop, yung sasakyan na ginagamit mo sa trabaho, pastor, yan na. Gamitin na yan. Walang maka-amen ha. Nagkagulatan tayo. Pinasok niyo. Hindi ito, tigilan natin yung religious thinking. Hindi ito yung reliyon ng grupo. Pamilya po ito. Na sumasama tayo dun sa tamang sistema sa pamamaraan ng Panginoon. The way of thinking, the way of talking, the way of moving, kung paano yung pagpapasya. Ngayon,
i-mentor na niya itong si Eliseo. Meron pa nga siyang medyo palpak na ginawa doon si Eliseo eh. Kasi sabi niya kay Elias, pagkatapos ng paalam muna ako sa magulang ko, pati ba naman pagpapaalam, medyo parang alanganin pa. Di ba't paggalang sa atin yon? Sabi ni Elias sa kanya, sige, pero alam mo yung ginawa ko sa iyo ha? Pinupunto niya, baka hindi mo naiintindihan yung ginawa ko. Ganong katindi yung pagiging sagrado ng pagme-mentor. Ang pinupunto niya, baka hindi mo naiintindihan yung ginawa ko. Dalian mo. Pagpunta niya roon, naganda siya, nagdiwag siya, pinakain niya yung mga siguro, mga kasama nila roon. Hanggang sa kasama na niya si Elias. To make the long story short, si Elias kasi hindi namatay. Siya yung sikat na kwento na tinagit siya ng karwahing umaapoy. Nung mangyayari na yun, may eksena. Di naglalakad sila. Sabi ni Elias, o dito muna kayo ha. Itong si Eliseo, dikit eh. Sa sobrang dikit, alam na niya kung paano mag-isip yung leader niya. Sino sa inyo kilalang-kilala yung leader niya? Dati meron kaming yung pinaka-head po namin, ang Pastor Masaredo. Merong dalawang klaseng ubo yun eh. Pag ang ubo niya, ibig sabihin tubig. Pero pag ang ubo niya, tumahimik kayo. Ibig sabihin ang ingay ng music team sa gilid. Nagkikwentuhan. Yung ganong klaseng sensitivity, mga lagad, meron din yun sa Panginoon. Ngayon itong si Eliseo, sinasabihan sila, may mga ibang estudyante pa, maliban kay Eliseo eh. Dito muna kayo. Sabi ni Eliseo, hindi, sasama ako. Sige mo yun. Sabi niya, hindi, dito ka na. Hindi po, talagang sasama ako sa inyo, kahit sa kayo papunta. May alam tong batang to. Pag alis nila, di dalawa na lang sila. Ano ba gusto mo? May tinanong. Mag-ingat kayo kapag tinanong na kayo ng inyong leader. Tinutugon ng Diyos yung mga sinasabi. Isang ang si Eli, di ba't si Hannah hindi magkaanak? Tapos nasa loob siya ng tatanda ko, iyak siya ng iyak. Napagkamalan pa ni Eli na lasing. Hindi ko discerning ni Eli nun eh. Oy, ang aga-aga, lasing ka. Sabi ni Hannah sa kanya, hindi po, nananalangin lang ako sa Diyos, pinihiling lang ako sa Diyos. Alam niyo, sabi nung nangusga na leader, isang nagkakamali rin kami, tao rin kami. Nakapaghusga na siya, kala niya lasing, pero sinabi niya, sige, umuwi ka na, tinugod ka na. Hindi alam ni Eli kung gaano katindi yung inihiling ng babae. Baog siya eh. Eh, nabanggit nung leader, sige, umuwi ka na, tinugod ka na. Pag-uwi eh, yun. Tinugod nga ng Panginoon ay kuntis. Wow. Ayaw niyo pang lumapit? Hindi siya. Yung tinanong na ni Elias si Eliseo, anong gusto mo? Matalino itong si Eliseo. Gusto ko ng dalawang tumbas ng kapangyarihan na meron ka. I want the double portion of your anointing. Grabe yun. Nakita eh. Nakita ni Eliseo habang naglalakad, naating dagat, bumababa yung apoy. Sipin niyo si Elias po kasi yung dinadala ng uwak ng pangsangyup. Karne. Gano'ng kakatinding lingkod ka? May namatay na bata, binuhay. Ayaw ka ba naman sa double portion of anointing nun? Hiniling ni Eliseo eh. Pag dagit bigla nung karwaheng umaapoy kay Elias, binagsak, ulit yung binagsak, yung balaman. The same tool na ginamit nung tinawag siya. Ipinaalala sa kanya. The point is, nasa sayo na dahil naiintindihan mo. Hindi ibibigay sa atin pag hindi natin naiintindihan. Kaya, huwag kayong palaging manalangin lang. Learn, understand. Maturity is different. Nagkakaroon tayo ng mas advantage kapag nagmamature tayo. Kailan tayo nagmamature? Kapag may nagtuturo sa atin. Even pain. There will always be pain. Sa lahat ng ginagawa natin, merong sakit palagi. But when you are matured, you will understand pain. And
And when you understand pain, you will know what to do. Wisdom comes. Malalaman mo kung para saan yung sakit na yan. Malalaman mo na kung anong dapat gawin mo. Hindi ka na malilito. Kaysa naman nung bata pa tayo, pag nasaktan tayo, lapit lang tayo kung kani-kanino. Ang nangyayari pa, lalong nasisira lang ang buhay. Siguro panahon na para hindi na tayo paglaruan ni Satanas sa damdamin natin. Amen? Amen. Time to grow. And growing up means baliktad. Tingnan niyo ito sa Biblia. Kaya talaga nung bumabaliktad tayo ng mundo eh. Sabi ng Panginoon kay Pedro, nung bata ka, ikaw nagbibihis sa sarili mo. Pagtanda mo, iba na ang magbibihis sa iyo. Baliktad ka. Hindi ba pagbata dapat yung ibang nagbibihis? Hindi ba pag matanda ka na, ikaw ang magbibihis sa sarili mo? Binaliktad ng Panginoon. Anong pinupunto niya? Gusto mo maging matured, lalo mong kinakailangan na may iba nang mag-guide sa iyo. Ang tinutukoy doon ay kamatayan ni Pedro. But the principle is the same. Gusto mong matuto, lalo kang maghanap ng magtuturo sa iyo. Amen? Mamaya, Bishop, maraming magde-date sa inyo. Three things to know your pastor or bishop. Three things pala. Know your pastor, show your pastor, serve your pastor. Know your pastor, katulad ng binanggit ko kanina, kilalanin niyo siya sa lahat ng paraan, sa kilos, sa ubo, sa gesture, sa pananamit. Kailan ba huling may nagbigay sa kanya? Ngayon, nakita may mga regalo kayong dala. Masarap mag-birthday. Ba't kaya once a year lang? Pwede tumawag yung birthday. Show your pastor. Paano mo ipapakita? Siguro ang pinakamagandang paraan is obedience and submission. Huwag niyang tatanggalin yung submission. Kasi yung obedience, pwede kang sumunod pero daming bulong. But when you have submission, tatlo yan. Nagpapasubmit ka dahil alam mo, Diyos, nakikita kayo. Hindi naman kayo dadalhin sa iglesia na ito na walang dahilan. Talagang si Bishop ang naka-assign sa inyo. Pagkatiwalaan ng Diyos. Next, serve your pastor. Mga kapatid, minsan meron akong, sa dami ng mga napupunta ako, naaawa ko sa mga pastor na nagtatago pagkakain sa labas. Hindi ko naman alam kung gano'n rin dito sa inyo, pero sasabihin ko na rin. Huwag kayong galing. May mga mata na biglang, kami naghihirap na si Pastor. Jollibee. Ang palit, kung alam nyo lang, palit kayo. Kung alam nyo lang, palit kayo ng ginagawa. Yung makakain man lang ng Jollibee. Yung cheesy double burger. Yung burger. Ako bawal ako. Pero yung makaganon man lang sila, tapos kapag nagmomol sila, makita nyo, tingnan yung bihirang pastor na nagmamay day ng bagong gamit. Bihira. Parang sanay na sanay ang mga hintil. Hintil tayo. Na gusto natin yung pastor, sakripisyo lang ng sakripisyo, so natin pagkakatok tayo sa kanila, yung boses, di yun. Parang walang energy lagi. Yung hindi man lang makapunta ng SM, hindi ko sinasabing mag-SM na lang kami. Pero yung ilibre nyo man lang ng massage. Hindi tayo marunong mag-massage eh. Paano mo masaserve? Di trip mo. May hilot center dyan sa yun. Sa Almar. Hindi kasi natin selduhan ng mga leaders eh. Pero naglalaan sila ng panahon. Yung panahon na ito, alam nila Bro Mark kung ano rin yung ginagawa ko sa isang buong linggo. Kaya ako pagod.
Pero nandito kami, tumatayo kami. Still, we show. Tumatayo kami, tumitindig kami. Salamat na lang talaga sa biyaya ng Diyos. Pero unahan ko na kayo. Sabi rin naman ng Panginoon, ang sino mang magsira ng katawang ito, ay wawasakin niya. Eh huwag niyo namang sagarin yung katawan ng inyong bishop. Pag nakita niyo siya nagwawalis, bishop ako. Timingan niyo, pag alam niyo kung kailan siya naglilinis, saktuhan niyo pumunta kayo sa simbahan. Huwag na kayong magpaalam. Bishop, gusto ko magkaroon ng ministry. Wow. Gawin mo na lang. Tapusin na natin sistema na may mga title. Manggagawa ako dito, sekretary ako dito, treasurer ako dito. Sa pagkakaalala ko, yung mga may title sa Biblia, nagbagsakan lahat eh. May title eh. Pero yung kumilos na lang at sumunod at nagpasakop, huli ng Panginoon. Sino man daw nagpapakumbaba, biglang itinataas na lang ng Panginoon. Nagtapat sa maliit, pinagkatiwalaan tuloy sa malaki. Nagtatago ng ginagawang mabuti, yung tuloy naparangalan ng Ama, nabigyan ng gantimpala sa langit. Yung ganong klaseng pag-iisip, yun ang dapat nadala-dala natin tuwing uuwi tayo sa kanya-kanya mga tahanan. Purihin ang Panginoon. Amen? God does not call perfect people in ministries. He calls forgiven people. Kausapin yung pastor niyo, Dr. Bishop, hindi kami mga santo na bumagsak mula sa langit. Amen? Consider nyo na parehas lang rin namin kayo. Kung ano yung paraan nyo, paano kayo manampalataya sa Diyos, ganun din kami. Nag-iisip rin kami ng paraan. Kung paano, hindi automatic ang pananampalataya sa amin. Kaya kung naririnig nyo kami kung minsan nag-encourage sa inyo, madalas mga kapatid, pag nag-encourage kami, bagsak kami nun. Minsan gusto rin namin medyo may mga lalapit din sa amin. Bishop, o pastor, salamat sa Panginoon sa buhay niyo. Pag-pray ko po kayo. Kailan may huling lumapit sa kanya na gano'n? Yung medyo tapik-tapik naman. Kaya po natin yan. Andito po kami, nakatulong kami. Mga manggagawa, kailan yung sinabi sa kanya, Pastor, hindi namin kayo iiwan. Hello? Sino mga Juan dito? Na kahit nakapako na wala na may pagmalaki yung leader niya, nandun siya. Bakit? Dahil may relasyon sila. Hindi dahil sa ministeryo. Ngayon, pinagkatiwala ng Panginoon dun sa karelasyon niyang si Juan. Pagkakatiwala sa kanya yung nanay niya. Yan ang siguro dito ako magkaano. Bibilisan ko na. Para sa bag. 12 na. Sino magmamalasakit sa pamilya ng pastor? Mula sa kanyang asawa. Karaniwan, sinasabi ng iba, hindi naman po siguro dito dahil ang ganda ng pagsasamahan. Yung asawa ng pastor, yan ang sumira sa iglesia. Alam niyo ba kapag inatake niya yung asawa ng pastor, ang inatake niya yung mismo leader mo? Dahil sila ay pastor, magkaiba naman ang ugali. Kaya mo, pastor, yung asawa niya maging. Ladies, pakinig niyo po itong sasabihin ko. Pag nag-asawa na kayo, o may asawa na kayo, project kayo ng asawa niyo. Natural na may aayusin. Both sides. At yung lalaki, gagampanan lang niya yung pagkatawag niya. At kapag nagagampanan niya yung pagkatawag niya, tutulungan niya na siya. Kaya kayo taga-tulong. Hindi kayo tulong ng bahay. Malinaw? Tutulong kayo sa pagkatawag ng inyong asawa. Kaya siguraduhin nyo na nakikita nyo ginagampanan ng asawa nyo yung tungkulin niya sa Diyos. Dahil pag hindi nakikita ginagawa niya yun, magkakabot kayo. Mag-aaway kayo lang. Maniwala kayo. Pag hindi tama yung nagiging sistema, hindi compatible, ang tawag doon, malfunction. Magma-malfunction ang pagsasama niyo. Palaging pipilitin niyo lang na maging tama. Pero hindi. Lastly,
Bigyan mo ng 5 pakikipagbaka ng mga ng leaders. Human versus divine, tao rin po kami. Hindi kami superman. Family versus church, may pamilya rin kami. Minsan, o hindi lang minsan, talagang madalas, kami mga leaders, inuuna namin yung gawain. Yung pamilya ko nga nagaling Bataan, hindi ko na nasamahan ni hatid sa Bataan. Para sa gawain. So kung medyo nauunawaan niyo yung pastor, kayo na magsabi. Okay na po kami. Kaya namin mag-aaral na po kami na pag-uwi namin, kaya namin magbasa, mag-aaral po kami, magpe-pray po kami, susunod po kami. Sige po, doon po muna kayo sa pamilya niyo. Nagawa niyo na ba yun? Hindi pa. Sabihin niyo sa kanya minsan yun, magkaroon kayo ng connection, ng gano'n. Sunod. Pleasing God versus pleasing people. Siguro nakita niyo naman sa akin, kahit masakit ako magsalita sa inyo, mas gusto kong paluguran ng Diyos. Amen? Yan yung magsalita ang bishop ng masakit kung minsan. Mas maganda nga madalas For we are not prone to change in comfort. Mas maganda nasasaktan para medyo magbabago. Occasion versus vacation. Kailan ba ulit nagpakasyon ng bishop? Bakasyon namin, mission Mission din, may ginagawa Last, Hebreo chapter 13 verse 17. Tapos mag-pray na tayo. Hebreo chapter 13 verse 17. Sabay-sabay po natin basahin. Hebreo chapter 13 verse 17. Hindi po ba nakita na? Sumagot po ng amen ang mga nakakita na. Hebreo. Maganda po, mabasa nyo. Sabay-sabay po. May mga hawak na Bible kahit sa cellphone. Hebreo chapter 13 verse 17. Hindi po ba nakita na? Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual niyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, ano nakalagay? Wala na yata nagbabasa. Lakas. Kung susundin nyo sila, magiging Nandiyan pa po ba kayo? Kung susundin daw ang mga leader, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila, itong big deal. At hindi makakatulong ito sa inyo. Pag hindi na natutuwa at nalulungkot yung inyong bishop, nalulungkot na siya o napapagod na, hindi raw makakabuti sa congregation. So yun ang mensahe sa akin. Ngayon, kung yung iba inisip nyo, Pastor, may problema ako, Pastor. Hindi nakakalimot ang Diyos, mga kapatid. Hindi kaming mga pastor ang tumutugon ng Diyos. Bago ka pa pumunta rito, alam na niya yung dahilan mo kung bakit ka pumunta rito. Pero yung mensahe ngayon ng Diyos ay para sa ating lahat ng narito. Focus on the right. Give up the wrong for the right. Amen? Tayo tayo tumayo. Sa Panginoon, simple namin sa Kanya, masasalamat sa Diyos. Buti-buti niyo, Panginoon,
maging tagapaglingkod ng Panginoon ay isang napakalaking privilege. A great opportunity and a great privilege and a great accountability. Sabi nga ulit na Hebrew chapter 13 verse 17, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy. Balikan ko lang yung sinabi roon. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Bilang lingkod ng Panginoon ay tinalaga ng Diyos sa Iglesia, ganun din po ang aking pong hamon sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo. Pastor Jace, thank you sa napakagandang mensahe. And hopefully, kung atin pong ninamnam ang mga salita ng Diyos na napakinggan po natin ngayon, ito po ay magsisilbing aral sa bawat isa po sa atin na napakahalaga yung mentoring. It is like the life of Elisha and Elijah, the life of Paul and Timothy, the life of our Lord Jesus Christ and His disciples. At yun ang gusto ko na maging bunga, no? Bawat sa po sa atin ay tunay po na maging disipulo na ating po Panginoon Jesucristo. Dito po napakahalaga po yung obedience na sinasabi rito. At sa pagsunod, magiging submissive. Matutuwa ang leader na gampanan ang tungkulin na iniatang ng Diyos sa kanyang balikat. At pag natuwa ang leader, natutuwa din ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At pag natuwa ang Diyos na pinaglilingkuran sa mga miyembro na mga masunurin, submissive, tiyak po na ibubuhos ng pagpapala na ating mapagmahal ng Panginoon sa inyong pong mga buhay. Bawat aspeto na inyong pong mga buhay. At yun ang nais namin. Bilang leader, gusto ko pong makita na kayo po ay nagsisilago in every aspects of our life, of your life. Financially, materially, physically, relationally, at ang pinaka-bottom line, spiritually. So, patuloy po natin damhin ang presensya ng ating Panginoon habang tayo po ay maawit. Ipagpita natin ang Panginoon. Glory to God in the highest.
Amen. Glory to God. Naisip ko lang sa mga pagtuturo po natin sa Bible School mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Dami na po naging pastor. Dami na. Ilan na po sila? At gusto ko na rin po samantalahin na i-announce ngayon na si Pastor Bel ay magpapaalam. At ako naman talaga yung nag-advise sa kanya no, na dahil pagbubukod na yung kanyang anak na pastor, samahan niya. Advisable na silang dalawa magsama. So, kanina pinag-pray ko sila sa labas. Maganda at masaya yung aming pong having a healthy relationship po. Wala pong regrets. But my point is, here in Agape, my longing and my prayer, my desire, magpapastor. Hindi ko alam sino sa mga anak ko. Pastor Jace, mini-mentor ko na si Pake, di ba? Pero daming kailangang isakripisyo. Ang daming kailangan isuko. Pag hindi susuko, wala mangyayari. Personal. Katulad sinabi kanina ni Pastor, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. By the grace of God, it is only by the grace of God, malakas ang loob ko sabihin sa inyo, lalo tigit sa mga anak ko, bukas ang buhay ko sa inyo, lalo tigit sa mga anak ko, Stella na baby. So, kasi ang realidad, it's the reality. Tumatanda ako. Amen? 63 na po ako. Hindi halata. Para 62 lang. Pero yan po ang realidad. Ang heart ko, ang puso ko, continue for mentoring to create like me, makapagtayo, makapag-mentor na magiging katulad ko. Hindi po ako nagpapaalam. Gusto ko po 80 anyos po ako ni Lord. Pero yung pong realidad na hindi mangyayari yun, Pastor, may sinabi mo. Kung hindi sasabay sa akin. Kung hindi lalakad, nakasama ko. Kung hindi siya pupunta kung saan ako nagpupunta. Yun po Pero salamat sa Panginoon sa mga kasalukuyan mga manggagawa. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat. Kayo po nagpapaligaya sa akin. Papasaya sa akin.
sa aking pamilya, lalo pag nakikita ko yung pamilya ko na masaya, yung kanilang pamilya, sobrang saya ko po. Pagpalain po tayo lahat ni Lord. Glory to God. Di ba, bigyan natin isang malakas na palakpakan natin dito. Sige po, babigay po muna natin sa dasena at tayo po ay patuloy po natin alalahanin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, ang sakripisyong ginawa niya alang-alang sa atin.